Good afternoon mga groomers. We are here at Sir Rosmond Crosas venue. So, ito yung area ni Sir mga ka-groomers. So, as you can see, grabe ang trophies din nilang nilabas lahat. Si Sir Rosmond at saka si Sir Ray. So, nagamit natin dito kasi medyo open air na eh. So, once again mga groomers, we'll go ahead and have an interview with Sir Rosmond and we will see his fishes na rin. Good afternoon mga groomers. Once again, this is Fritz Sinisa and welcome to my vlog. So mga groomers, we are here sa area ni Sir Rosmond, still in Zamboanga City. So thankfully my time si Sir, since si Sir is ano rin sir no? Katulad kay PNP naman. PNP, police pala. Si Sir Ray is Coast Guard. So again mga ka-groomers, Sir Rosmond in the house, sir. Thank you very much. May pakape pa. So na ano pa tayo sa Tagalog sa Bisaya nang hasol patag tao na. Wala problema. So again sir, my question is bakit goldfish ang napili mong hobby? Actually nung bata pa ako, mahilig na ako sa goldfish. Kaso nga lang wala akong yung mga aquarium, wala. So nag-stop nung kabataan ko. At tapos nag-engganyo lang sa akin yung si Juan Miguel yung pupuntahan niyo mamaya. Yung promoter ng lahat. Yun ang kumpare ko. Binigyan niya ako ng aquarium. Nag-start kasi sa flower horn. Oo. Tapos, sumali siya ng mga event ng goldfish. Sabi niya, bigyan kitang aquarium, tapos bigyan kitang isda. Nagkailaga ako ng isda. Sabi niya, puro ano yung mga ordinaryong isda lang. Sabi niya, same lang naman yung pakain mo dyan sa isda. Well, mag-groom ka na lang. Mag-groom. Oh. Bigyan kitang magandang isda, groom, tapos ikaw na bahala sa sunod. Ang unang pasok ko lang show, yun, nag-BOS agad ako. Ito. Battle of Oranda, Zamboanga Midnight Aquatics year 2022. Ito agad ang na nag-champion agad ako sa BOS. And then nung second show ko, nag-BOS back to back yan siya BOS. Same year? Same year. Ano? 12 months lang. Anong isda to, sir? Sa BOS? Oranda long tail. At saka itong isa. Ito. Same lang isda na to. Same lang isda. Isda. Hindi talaga natalo. Oo, hindi natalo, back to back siya. So, ano talaga yung ano? Pero, however, sir, ano ang magandang naidudulot ng hobby na ito para sa iyo? Tanggal stress. Okay, dito na ako tumatambay. Pag umuwi ako sa bahay, gusto ko lagi na umuwi agad ng maaga sa bahay kasi titignan ko lang yung isda. Yun talagang main kaya ako nag-alaga ng isda. Magastos naman siya, pero actually kahit sa anong gastos, worth it naman pag nanalo ka ng mga trophy. Pag may ganito ka na, medyo nawawala na yung... Pag walang actual show, malungkot. Hindi ka masyadong mahilig sa... Kasi wala man masyadong actual show. Sa online, meron. Kunti-kunti lang kasi. Sa online. Pero pag ikaw papipiliin, sir, prefer mo actual. Kasi doon mo makita yung kagandahan ng isda. Kasi pag sa online, hindi natin masabi. Kasi iba man ang kalaban natin. Iba-ibang size na naging ibang size. Ganyan. Yung pag small, yung pag small, naging medium. Yung medium pa naging small, baliktad. Kasi malaki. Para... Tapos, yung quality ng show tank. Minsan, pag hindi maganda yung sa akin, yung sa iba maganda. Ito yung sa'yo, sir? Ito na yung pag show tank ko. Yan lang. Naka-ready na yung... Meron. Kasi meron tayong tuna. Yung... Ano to? So, yun yung pinaghahandaan yung... Yun. Nag-entry ako ngayon doon, tatlo yung entry. Tapos na ba? Ngayon, September 30. Yung last submission, di ba? Pero mag-extend daw sila ng October 4. Sana matuloy na yung ano sa Jensen, yung actual show nila na ninabangan ko kasi magko-content din tayo sa mga... Inaabangan namin yung Aurora yung sa inyo. Ngayon November ba yun? Sana. November 8, 9, 10. Ano na yun? Baka may yung mga namin, mga entry. Salamat naman. Meron. Yun yung maganda sa mga mga groomers. Support lang tayo kay. Normal lang naman. First time ko sumali, malayo sa Iligan, di lang ako pinalad. Sana makapunta kayo, sir. Iba yung... Ayun ba tayo pupunta? Iba talaga. Pero sa trabaho. Total, malapit lang naman sa pag off, pwede ako pupunta. Plano na din namin. Sana. Pwede naman iuna niyo yung mga isda, padala niyo sa
baka mga tao ko na lang doon ang bahala sa mag-handle. Yun lang, pag-usapan lang. Malapit naman dito yung Aurora. O, din 6 hours lang natin yan. Ano? 6 hours, kasama mo agad to Aurora. Kung sasakyan, kung motor, Diba? mas mabilis siguro. Hindi kaya yung motor. Ama. Delikado. Ayaw ko na ng motor, malayo talaga, long ride. Okay. Service na lang. Meron. Meron namang sasakyan si sir. Meron. So, bali sir, itong pag-goldfish sir, regarding sa, siyempre, nasabi nyo na magastos. Buti na lang, hindi nakaka-apekto. Kasi most of the time, kasi marami akong naririnig sa mga asawa, pinapagalitan. Kasi alam mo na, hindi naman ordinaryo yung paggasto nitong isda, mga groomers, mahal pa sa bigas. Swerte ko na lang, supportive si Mrs. Kasi ito lang yung ano ko hobby, stress Reliever. Tsaka, alam niya na hindi na ako maglalayas-layas. Hindi na lalabas ng bahay. Oo, kasi bantay lang, isda lang naman babantayan ko. So, okay na sa kanya. Masaya na. Nandito pa sa bahay, nakikita pa yun at saka pumupunta naman sila. Minsan kasi, pag binibenta ko naman yung isda ko, o nagkakapera naman din, kaso medyo lugi, pero at least... Bawi-bawi lang sa maintenance. So, kasi sir, mga kahabi, mga ka-groomers, hobby to, hindi to katulad sa akin, binibenta, ganyan-ganyan. Kang sir, hobby, kaya bentang palugi. Yung bentang palugi, kasi kung gusto mong bumili ng bago na naman na maliliit, kasi para kasali ka ng mga grooming challenge na naman, siyempre yung mga old mo dito, dispatch mo. Nandito naman si Sir Amak. Yung marami silang supply dito, mga groomers. Lalo na si Sir Amak sa short tail, sir. Yan ang lang namin ngayon. Yan yung grabing focus ni Sir Amak. Tsaka hindi pa ako sineswerte sa Amak. Hindi pa ako nagta-champion doon. Sa GO niya? Sa GO niya. Mang ninja na lang sa bahay. Para, ito na lang, para pang sali sa... Kasi swerte ka lang naman talaga pagpili ng isda, picking. Kasi hindi naman pwedeng... Lahat talaga. Lahat na mananalo. Depende talaga, swerte yan talaga. So, ang ma-advise mo talaga, sir, sa ganito, syempre sa mga newbies, first thing nila is papasok sila sa GO. Kasi medyo mura yung potential. So, any advice sa kanila, sir, na medyo madi-discourage kasi yung iba So, ganito ko yung nakukuha ko, pangit, ganyan. So, anything to give an idea para, lang ba? Kasi hindi naman talaga natin, gaya ng sabi mo, sir, hindi lahat yan show potential paglaki. Yes. Una lang, nag-start ako baguhan, dami na mamatay sa ring isda. Talo na. Huwag lang kayo ma-discourage. Kasi para sa akin, experience man, kung may namatayan ka, isda, saan ka nagkulang? Paano nagkulang? Sasabihin sa'yo ng mga kasamaan mo na breeders tsaka groomers, water quality, dapat ganito lang yung feeding niya. So, kung mag-start pa lang kayo, try nyo muna mag-start sa yung mga isda na show potential. Pwede nga yung mamurahin muna. Kung napa-groom nyo silang maganda, saka kayo sumali sa GO. Tapos, pag sa GO na kayo, huwag kayong maya magtanong sa mga may alam na. Kasi tutulungan naman kayo ng mga yan. Katulad sa amin, tinulungan din kami. Nag-start din kami sa wala. So, maswerte lang kami at may tumutulong sa amin. At ina-apply talaga. And the best thing is, experiment din kayo. Wala namang mawala. Huwag lang yung mamamatay yung isda sa experiment. Experiment din kayo kung paano ito. Sa feeding, experiment kung anong maganda sa isda. Hindi naman kasi lahat, sir, yung tinuturo, effective sa groomer. Yes, depende sa isda din. Saka sa quality ng tubig. Yung experiment na sinasabi ni sir, yung bang hinahalo sa pagkain? Yan. Haluan ko ng ganito. But regarding sa feeding mo, sir, anong style mo? Baka... Sa aking feeding ko, morning, parang tao din, morning, lunch, breakfast, lunch, tapos dinner. Kahit may pasok ka, sir, may sinabi si Sir Ray sa akin yung technique na pag wala ka yung mama mo. Ayun, si mama ito. Siya, mama ko. May nahilig na din kasi tuwang-tuwa siya pag nagtatanggal siya ng mga dumi ng lahat din lang feeding ang ginagawa ng mama mo, sir. Pati pag wala ko, linis. Linis din, mama. Kasi tuwang-tuwa man yan siya. Tanggalin yung mga, pag nakita niya marami ng pupo ng isda, masaya siya magtanggal. Kasi nakakatanggal din ng stress. Bali, dito ka lang talaga sa Zamboanga na-assign, sir? Taga rito din ako. Taga rito rin. Until now, dito ka na-assign, malapit? Sa Isabela, Basilan ako na-assign. Kaya pala medyo kaya weekly yung uwi mo? 4 days duty, 4 days off. So si mama talaga mo yung
assistant mo dito, assistant groomer. Si Mama, yan. So, Tapos tingnan niyo. tawag lang sa akin si Mama, anong gagawin dito? Ganito. Pag hindi na, medyo hindi niya alam yung iba. Oo, pero kaysa natuto na si Mama, pag tag-ulan, huwag na muna pakainin ng isda, palamig. Kasi ano. Pero actually ngayon nagbili na ako ng heater kasi sunod-sunod yung tag-ulan eh. Puro heater na to ngayon. Outdoor setup kasi nakita niyo naman kanina. Outdoor setup kasi si Sir. Yung sabi nga natin, di ba Sir, pag tag-ulan, anong ginagawa niyo Sir? O yung mama niyo, anong ginagawa niya pag tag-ulan? Ay ngayon, sinasabihan ko na siya, kahit tag-ulan, may heater naman, sige pakainin na, pero konti lang. Pero pag wala kayong heater, huwag talaga pakainin. Pag magpa-park yan. Di ba siya mamamatay? Mag-diet lang yan siya, pero hindi siya mamamatay kasi lalo na pag may lumot na lang kakainin nilang mga isda. Yun lang. So, ang kagandahan nitong mga groomers, hindi lang si Sir yung nag-i-enjoy sa hobby. Supportive pa sa wife at saka yung mama niya. Yeah. Alam niyo mga groomers, nakakawala yan. Hindi mo iniisip na tumatanda kapag may busy ka sa ginagawa mo at saka happy ka sa ginagawa mo. Saka para sa akin, swerte talaga mga beginners pag tumasali sa show. Kasi hindi kayo uuwi ng luwaan. Kasi sa kanya, naging beginners din siya, nag-champion agad dyan. Si Boss Ray, nag-champion agad siya, nag-BOS agad dyan siya. Tingnan nyo na mga same sa akin. Kasi ina-apply Sir yung natutunan. Yung natutunan. So yan yung maganda mga groomers. May nagtuturo, at saka nakikinig, at saka nag-experiment na rin. Saka pili kayo best breeder. Yung maganda breeder. Yan quality talaga ng isda Sir, no? Yan. Kahit siguro kagaling mag-groom, kung bibigyan mo yan ng isda na low quality, medyo yan yun pala yung request sa akin Sir ng magbili daw ako ng isda sa pet shop. Ako? Pag may pet shop ba dito Sir? Marami pet shop dito. Mag-try ko magbili ng yan yung gusto na, Sir, bili ka raw ng isda sa pet shop. Tingnan natin kung kaya mo pagandahin. Sabi ko, i-apply ko yung natutunan ko. Hindi ko lang Pero pagkaramihan mabansot naman yan. Yan yung sa pet shop. Kasi matanda na yan. Yan. Pero try pa rin natin kasi nag-request. Kasi man yun, kumbaga, tawag mo, request yan. Tsaka, kasama experimental na din. Paano yan. Tingnan natin. Challenge man. Challenge. Kahit dalawang buwan lang kasi magastos yan mga groomers. Tapos yung gino-groom mo, magkano lang. Yung pellets at saka yung chubby gagamitin natin. Medyo... Chubby na lang. Ang hirap ang hanap niyan. Dito Sir, di ba? Marami dito. Di ba? Mura lang. 50 per cup. Yung cup nila nito mga groomers is yung sa taho, yung ganyan. 50. Sa amin, sa Aurora, galing lang ng Iligan yung supply. Yung Century Tuna or your Youngstown, 100. Mahal pala. Magastos. Swerte pa rin kami dito. Di ba Jensen galing to, Sir, yung nyo? Mga chubby? Oo. Dito lang. Marami talagang Kasi yung Jensen yung marami kasing ilog dito. Sa Mindanao siguro masasabi ko, Jensen, hindi na tuna capital, chubby capital na. Sila nasusupply sa Cebu. Kaso nabibitin pa rin ang chubby dito kasi marami ng groomers ngayon dito sa Zamboanga City. Ang lang ngayon Sir, nawala yung actual show. Last na daw sabi ni Sir Ray. Yun. Kasi siya nag-BOS nun. Si Sir Ray yung BOS yung last month yun Sir? Yung show? June. Sad to say mga groomers, last na yun kasi yung may-ari ng mga tanks binenta na kasi lumipat sa Luzon. Masabi kung meron talaga mag-start pa ulit dito. Si Sir, kaya naman ng grupo lang mo yan pag-uusapan. At saka pondo, yun din. Yung pera. Si Mayor mag-sponsor, halay natin. Pero Sir, regarding sa water quality, ano naman yung gusto nyong i-share sa ating mga ka-groomers? Kasi turo lang dito sa akin, tapos na-apply, in-experimentin ko din. Sabi nila, 30%, 80% daily. So actually, ganun din ang ginagawa ko, 30% daily din. Pag maglinis na ako ng poop, tayo ng isda, kasama natin water change doon. Pero maramihan talaga, Sir? 30% lang. Pag umuulan, Sir? Pag umuulan, stay lang muna yung tubig. Lang yung poop. Kasi may heater, no? Kunin lang yung... Siphon lang. Mag-siphon lang tayo. Ng konti. Regarding sa filter, Sir, ang laki ng filter mo. Ang laki ng filter ko. Grabe. Almost same size ng tank yung filter ni Sir. Anong gamit niyo, Sir, sa filter natin? Ano ba tawag yun sa mga... Job mat? Meron din ako noon, job mat. Pero maganda talaga, may job mat ka. Lava ring, ano ba yung mga ganyan? Meron pa, yung mga... Lava roll? Yun. Meron din. Ano yan, Sir?
Kayo, bakirol. Bakiro lang. Baro. Pero kung wala kayong budget, punta ma. kayo sa dagat. Maraming mga ano doon. Dead corals. Yun, maganda din yung. Kasi karamihan dito, may corals man din ako dito. Yan yung... kasi may mga ano yun, sir. Mga butas-butas. Butas-butas. Ayan. Pero, bakit tinatawag na dead coral, sir? Yung Kasi nasa napupulot lang. Napupulot lang sa tabi-tabing dagat. Yun. Pag ganun, sir, nakuha mo na, kailangan pa ba linisan? Or anong gagawin? Pag tamad, pwede kahit hindi na kasi ano man yun, salty na. So, Oo. okay. Pero pag masipag ka, pwede naman banlawan lang sa tubig. Yun lang. Yun lang ang ano. So, nagagamit pa rin siya mga ka-groomers. So, kahit papano, yun yung mga tips for budget. Kasi kung wala tayo budget, doon na lang sa corals tayo. Kasi ito, marami din akong corals. Pero may halos ang mga bakirols, labarings, marami. Japmat, meron din. Meron. Kailangan kasi natin meron. Present talaga ang mga groomers, ang Japmat. Kung wala naman kayo budget, yung kulambo, pwede din yun. Pwede din yun. Pero mas madali kasi linisin yung ano, sir. Yung Japmat, madali. Ganyan lang yan. So, bago natin matapos tong interview natin mga groomers, medyo madilim na. Anything to pwede pasalamatan, shout out? Pasalamat na lang ako sa mga breeders dito sa Zamboanga City, especially AMAC. Maraming salamat sa AMAC and sa Mutant, tsaka yung Probi, sponsor. Maraming salamat sa inyo dahil sa inyo hindi magiging maganda yung mga isda namin. And then sa mga beginners, huwag kayong magsawa na mag-start. Huwag kayong ma-discourage kung namamatay mo kayo ng isda. Try nyo lang ng try. Huwag nyo pabayaan yung water quality talaga ng tubig. Doon nyo malalaman na magandang langoy ng isda. Pag warm siya, dapat hindi malamig yung tubig nyo. Warm, para mabilis kumain talaga mga isda. Yun nyo, nasa labas na to, open na to sa init, pero may heater pa rin ako. Lalo na kung indoor kayo. Kung indoor, kailangan nyo talaga ng heater. Yun lang. So again, this is Fritz Elisa. Thank you for watching. See you on the next vlog.